All right. So as to continue our lesson no, regarding the Microsoft Office Visual application with the usage of the different command-based fixtures under the program. So we are now going to push with our next activity, which is another working drawing problem. So as you can see in the screen, meron po tayong drawing preparations na tinatawag po nating orthographic drawing problem together with the pictorial drawing views. Okay? So, as for the requirement, given an individual problem to the following design requirement, you need to make a draft of the given problem and supply what is asked for. Specified po yung ating pong mga orthographic views together with top view, front view, and our side view. So prepare your drawing template by making a layer properties. So later I will show you how to set the different layer color as prescribed in the following views. And then we need to follow certain layers approach from this drawing, but later I will show it to you in other way around. Na para hindi po tayo nabibigla, what is this different layers na ina-apply natin from the drawing. We also need to have a drawing guide as referred to these fixtures. All right, so let's start with having a, of course, the Microsoft Office Visual application. So meron tayong template no ating pong sinave before para po meron po tayong masimulan no with regards to its different approach application. So from our template, syempre baguhin po muna natin yung ating pong title as prescribed in our drawing title na ang nakalagay daw po is working drawing problem. Okay? So as you can see in my laptop, medyo may problema po ang letter M sa akin pong keyboard. So gamit po tayo ng on-screen keyboard to supply the letter M. Okay, so working drawing problem, plate number, okay, as designated in the drawing fixtures, we need to indicate what will be the number no for that particular activity. So supply ko muna dito, siguro wala muna no, just to supply this area. Siguro lagyan ko muna siya ng guhit para mas ma-identify natin. Kasi iba-iba po kayo ng plate number, no? With regards to your field of specialization. All right. So in this referred document, no, dito po sa ating template, syempre mag-start po tayo on knowing what will be the particular size pictures of the drawing problem that we need to do. Okay, so as you can see in the module, we have here a size description for our drawing. At may kita nyo rin na meron po tayo mga certain colors supply para sa mga views at i-apply natin siya sa ating pictorial view. Okay, so simulan po natin sa pag-identify ng ating front view. Okay, so sa front view natin, meron po tayong size description ng isang, I think this is square size, square shape of an object with 60 by 60 mm in size. All right. So let's try to indicate that and use that size para magawa po natin from this drawing. So para po mas madali, syempre gamit pa rin po tayo ng line tool from here and then gawa tayo ng line. Prescribe po sa measurements na binigay no from the drawing description dun po sa ating module. So ang nakalagay doon, we need to supply a 60 mm size of line. Right? So from here, syempre we need to identify the length and of course the width of our object. Okay, so we have 60 and another 60 from this area. So we just need to create a rectangular shapes, I mean a square shape like object from here to orient with the prescribed views no naka-indicate po sa ating front view. Okay, so sa front view natin meron siyang hati dito. Okay, so I just need to copy that one no kung ano po yung naka-indicate na itsura niya no from the drawing. So as of now, gagayahin lang po muna natin yung naka-indicate sa module tsaka ko po kayo bibigyan ng individual activity to do the certain requirements for a particular type of orthographic views. So going back to this, syempre we need to
add a line weight, no, from this area para po mas mapakita natin yung object line ng ating drawing. So, since this is more on object, no, ito pong mga linya na nilagay natin, so dapat makapal po yung ating drawing. Okay, so just position that on a certain part of your paper. Okay, for example, dyan muna siya. Tsaka po natin gawin yung dalawang views na natitira, yung top view at saka yung ating right side view. Okay, so we just need to follow the guidelines and ruling, no, on how to project an orthographic views in onboard drawing. So the same way on the process to deal with dito po sa Microsoft Office Visual Application. Just simply have a line tool from here and project that papunta po dun sa itaas. No? Maglagay lang tayo ng mga line na magpo-project from these fixtures para mas ma-identify natin ano ba yung magiging um, size ng ating projection line and space from these particular features para pantay po yung pagkaka-indicate ng ating mga measurements. Okay? So, let's have the top view. Okay? So, sa top view natin, ganito po yung magiging itsura naman niya. So, we have here another 60 by 60 in size of a square shape object with the designated rectangular shape tool from the inside fixture. So, ibig sabihin, yung 60, hatiin natin into 3 equal portion na meron pong sukat na tig 20. Okay? So, unahin po muna natin na gawin yung ating views with that. So, pwede natin kopyahin, no, yung nagawa natin from the front view. Tapos, from that, pwede na natin siyang i-position based po dun sa ating projection, no, dito. So, ang gagawin nyo lang po, just zoom it and then move your object. Okay, as prescribed with the projection line. So, kailangan sundan po natin yung in-indicate nating projection. And then, tsaka po natin gawin yung inside fixtures ng ating drawing. So, sabi dito, we just need to divide this line. Since this is 60, kailangan po muna natin kumuha ng tig 20 na sukat para makuha po yung division ng ating mga linya. Okay, so from the 20, dagdag tayo ng another 20 to make it 40. Ayan. And then, copy natin ulit yung horizontal line, tapos position siya dito. Okay? So, dapat medyo saktong-sakto po yung pagkakalagay natin ng mga linya kasi medyo, again, sensitive po yung ating pong vision with regards to the line connections, no? So dapat ang gawin po natin, lagi nating i-zoom, no, para mas ma-check ninyo kung nagtutugma ba lahat ng lines na ini-indicate natin dito. And with that, we have the front view already, no, from this drawing. So ang gawin natin para hindi po siya sobrang makitid dun sa taas, let's just select all the lines na ginawa natin dito, tapos baba tayo ng konti. Okay? Tapos sa tingin natin, magkakasya na doon yung label para po doon sa ating mga object. And later on, tsaka natin i-adjust yung space description na kailangan natin para magawa naman natin yung susunod na views. Okay? Ayan. So with that, I think kasya na dyan later yung mga dapat na ilagay na label. Okay? Next part will be the right side view of the object. So, ang right side view, opposite direction lang siya ng top view. So, pwede natin gawin, ganito lang, para mas mapadali. Kopyahin natin yung ating top view, copy, paste, tapos ikutin na lang natin siya. Okay? Ikutin natin ng paganto, no? Since projected naman siya dun sa ating kabilang views. And then, lagay natin dyan para mas madali, no? At hindi na natin kailangang isa-isahin pa yung line. Alright, so ang ruling po, no, kung babalikan natin yung ating pong discussion about the orthographic views, kung ano po yung space na ginawa at ginamit natin dito sa space from your drawing on the front view going to your top view, dapat ganun din po yung space na pinrovide natin from the front view going to our right side view. So dito na po papasok yung paggamit natin ng tinatawag na miter line from the drawing. Okay? So ang miter line po from the edge of the drawing dito po sa ating front view, pwede po tayong maglinya na tinatawag nating 45 degree. So this is just construction line, no? So mamaya tatanggalin din natin 'yan or pwede nating i-stay dyan pero mas maganda kasing tanggalin na lang siya. Okay? So paggawa po natin ng 45 degree from this line, tsaka po natin pwedeng linyahan ito pong mga projection dito sa ating pong drawing. For example, ito pong
mga edge ng ating drawing from the top view at kailangan tatama po siya doon ha sa ating pong miter line na 45 degrees. Yan. So kapag ganyan po yung nangyari at nagkaroon po tayo ng projection dyan from the drawing, ang gagawin nyo po, lahat po nung tumama sa 45 degree, yung intersection point po nila, ibababa nyo naman. No? O make sure nandun po yung linya sa ating intersection point. No? So from here, dapat dito po siya. Yan. So, mas maganda talaga na zino-zoom natin yung drawing. Ngayon, pag nakita po ninyong ganyan yung nangyari, ito pong side view natin, kailangan natin siyang i-move papunta sa mismong edge ng drawing. Okay? So, ano po ba yung purpose niyan? Bakit kailangan natin ng projection line? So, dito sa projection line na ito, lahat po ng linya na atin pong ibababa, papunta po dun sa ating side view, ang mangyayari is magiging pantay po siya, no? At magiging um, pantay dun po sa projection ng ating pong drawing papunta sa side view. Okay? So kung mapapansin ninyo, dun pa lang sa dulo, pag in-adjust natin, saktong-sakto po yung projection. So ibig sabihin, malaking bagay po yung nagagawa ng pag-indicate ng miter line para mas ma-determine natin yung space na ginamit natin from this drawing. Okay? So kung makikita ninyo kung ano po yung space natin dyan without adjusting no, yung space na ginawa natin from the front view going to the top view, dito na po siya nagpo-project on this side. Kaya pantay na po yung ating size description. No? So from this method no na tinatawag nating pag-i-indicate ng ng ating miter line and then projection line. Okay? So with that, we have the orthographic view already. Yung ating pong top view, front view, and the right side view. So pwede na nating tanggalin yung mga naging construction line natin. Siyempre tanggalin natin yan kasi maglalagay po tayo ng dimension, no? Based po doon sa kailangang requirement ng ating drawing. Okay? So isa-isahin kong tanggalin. Pakita ko rin po sa inyo para hindi po kayo malito, no? On this lateral part or area. Alright. So next, syempre kapag nagawa na po natin yung ating pong drawing, gagawa naman po natin siya ng ating isometric view. Okay? So sa isometric view naman, naka-refer lang po tayo sa mga size description na nilagay natin from this drawing. Okay? So kung maalala ninyo yung ating isometric box, doon po tayo magsisimula ng drawing para ma-indicate natin yung details dito. So kuha po tayo ng isang 90-degree line na naka 60 po yung sukat. So ito na lang po yung mga kukunin ko no para hindi na po ako mahirapan sa pag-i-indicate ng mga drawing information or relative information. So from 60 degree dito, I mean 60 mm in size na horizontal line, kailangan in orthographic or I mean in isometric, papalitan natin siya ng 30 degree. Okay? 30 degree kasi ano ang gagamitin natin is tawag dito, isometric drawing in pictorial. Okay, so the angle will be 30 degree. Okay, from here, kunin yung projection point mula dun sa ilalim. Tapos, ito, copy natin, tapos paliktarin nyo lang po. No? Nakalagay dyan 30 degrees, the opposite direction will be 150 degrees. Okay? Or pwede nyo i-type negative 30 degree para hindi na kayo mahirapang mag-convert pa. No? Or mag-isip pa kung ano ba yung opposite direction ng 30 degrees. Okay, so pagka kuha natin yan, copy natin ito, yung 30 degree na yan, ilagay natin sa itaas, okay? And then copy, tapos ikutin natin ng naka-level po, dapat na 180 degrees sa grip niya sa ilalim, tapos i-connect natin dito. So dito, unti-unti nakikita nyo na yung connections and makita nyo na yung isometric box natin. Okay? So from this isometric box, dyan po natin i-indicate yung magiging detailed description ng buong pictorial view ng ating drawing. So syempre kapag lumagpas pong ganyan, i-adjust lang po natin siya. Pasok nyo lang po siya sa mismong loob ng ating drawing. So I think yung 60 by 60 in size, na 60 mm size ng box, is very appropriate dito sa activity na ito. Okay? So syempre, from the given size ng ating box, hindi pa dito nagpo-project yung pinaka-itsura ng ating drawing. So kailangan nating sundan yung naka-indicate po dito sa ating
orthographic views. Okay, so paano ba natin ma-identify yung itsura niya? So bukod sa pagtingin natin dito sa module, syempre we need to follow what is the different size description from this relative parts no ng ating drawing. So dito po sa ating front view, kailangan lang natin siyang hatiin sa part na to no ng ating pong drawing projection. So ang gagawin lang po natin, balik tayo dito, gawa tayo ng line na maghahati po dun po sa projection ng ating drawing. So dito po sa part na to at saka sa likod. Okay? Kasi malaking tulong na po yan kapag na-identify natin yung dalawang parts na yan. And then on the top face, dito po sa ating box, maghahati po tayo ng tinatawag na parang rectangular shape from this drawing area ng ating pong object. Okay? So ang gawin lang po natin para mas madali, no? Click natin ito pong nandito sa harapan na linya. Bawasan natin siya ng 40. So gawin natin munang 20 para makuha natin at ma-identify yung first part ng ating rectangular shape. So copy natin yung linya from this side tapos ilagay natin dyan. And then tsaka natin ulit to i-adjust, no, kapag nag-connect sila dun po sa pinakadulo ng 20. I-adjust natin ulit. From here, gawin nating 40. Ayan. Tapos copy ulit natin ito and then paste it. Tapos lagay natin kung saan po yung indication ng sizes. I think mali ito. 40. Okay, mali ako nang nalagay nga. 40 dapat yan. Ayan. So sa from 40, dun po sa pinakadulo niya, yun po yung connected fixtures. Ngayon, pwede na nating tanggalin yung linya dito tapos yung linya dito sa kabilang side. Ang gagawin lang natin, idugtong natin siya dyan sa pinakagitna para magkaroon ng connections, no? In way through dun po sa size na nilalagyan natin ng 20. Okay, next. From this description, syempre, we just need to have another vertical line. Kunin na natin yun nandito kasi wala naman din na yan later at buburahin din natin. Okay? Ayan. So, i-connect mo lang po siya dito. And with that, from this particular figure, kakapalan lang natin yung object based po sa ginamit nating line weight para sa makapal na linya. Ayan. And then, ito rin po, no? Kakapalan lang natin siya. Kaya lang dito, magkakaroon po tayo ng trim, no, sa area na yan. Tapos, kakopy na lang po natin ito. Okay? Copy, tapos lagay natin dun sa point kung saan merong intersection. And with that, pwede na nating tanggalin yung mga linya na hindi natin kailangan. Okay? Ito po, no, adjust na lang natin. I think ang i-adjust ko is this one. Okay, so kailangan magpapantay siya doon. Makikita nyo naman may nag-a-appear na parang hidden line fixtures doon para mas ma-identify natin saan ba yung pinaka-connections. Okay, so copy natin. Okay, and with that, we have the pictorial view of this drawing. Okay, so from here, tsaka po natin lalagyan ng mga details para po sa dimensions, extension line, the label, and then sabi dito sa ating pong drawing projection, we need to indicate colors, no? Based on the lateral views na nilagay at in-indicate na kulay dun po sa ating drawing. And from this color, a-apply natin siya from the isometric view. Okay, so ipapakita ko po sa inyo no, yung process. But before that, let's have the label no, for the following views. Unahin natin dito, this is an isometric. Okay. Again, I don't have letter M on my keyboard. So, ito po siya. Ayan. Isometric. Alright. Isometric view. Okay. We also have an orthographic view. Okay. Isa-isahin din po natin yan. So, copy ko na to. Paste. Lagyan natin itong side na to. So, this will be your side view or your right side view. Okay. Pwede nyo nang ilagay dyan right side view. Okay. We also have front view from this particular area. Okay. And then we also have our top view. Okay. So copy this and then paste. Lagay natin dito. Okay. So with that, mas nakikita natin kung ano ba yung mga detailed description na ini-indicate natin no, based on your experience sa ating pong onboard drawing. Okay. At kung mapapansin niyo, mabilis lang din po natin siyang nagagawa dito because of
some command na nagpapadali po nung ating pong mga projection. And then next, we should place the different dimensions no, na nilagay at in-indicate po from the drawing. So, kopyahin lang natin yung nakalagay dito. Ang dimension natin from the top view we have here at saka dito po sa area na to. So, let's just do that, no? So, to indicate dimension, we just also need to use a line tool command. Okay? So, from the line tool, gawa ka lang ng extension line. Okay? Bahala ka kung gaano kahaba. Pero, ang dapat gamitin natin yung pinaka-ample space na pinrovide natin doon sa ating drawing object. So, unahin natin yung pinaka-major dimension. Okay? Pag sinabing major dimension, ito po yung dimension ng pinaka-haba ng ating pong lalagyan ng dimension. So, ayun po muna yung dapat nating i-indicate. So, lagay po tayo ng extension line and then of course, our dimension line. Pero sa dimension line, kailangan natin ng arrowheads dito. Okay? So, sa ating pong Microsoft Office Visio, available na po yung arrowheads na kailangan po nating indicate. So, kung makita nyo po yung lined ends dito, hanapin nyo lang po yung both line ends na meron po dito sa ating drawing. So, piliin natin yung, I think, yung maliit. Ito po, no, yung line ends na yan. Kaya lang parang masyadong mataba yung arrowheads na to. So, try natin yung isa. Ayan. Kaya lang, ang problema dito, yung arrowheads niya masyadong matataba. Okay? Okay, at saka hindi po siya appropriate dun sa size ng object. So, pwede natin siyang i-customize. So, click more line ends from here na naka-activate po. Dapat naka-click po yung ating linya. Tapos, yung begin size from these pictures, palitan nyo lang ng very small. And then, ganun din yung end size. Okay? And then, apply. So, kung mapapansin nyo, lumiit na po siya. Okay? Ito na po yung ating dimension. Okay na yung ganyang kaliit, no? Na sukat. Tapos, to indicate size description, pwede nating i-double click yung linya, tapos i-type nyo no, kung ano yung size ng ating object. So we have here 60.0. Okay? Or ang gawin po natin kung ayaw ninyo ng ganyan, pwede po tayong mag-command ng text tool. Okay? So pwede nating i-copy ito, paste, palitan natin 60.00. Okay? Tapos palitan po ninyo yung ang tawag na dito? Font size. Okay, so pwede natin gawing 6. I think 6 is very small na. Ayan. At kasya na siya dun sa ating drawing. Okay. Tapos, pwede na natin siyang ikutin. Okay, based po dun sa kung anong klase ng dimension yung gusto nating i-indicate from the drawing. Okay, so dito po sa ating module, nasa kabilang side siya. Okay, so sundan na lang natin, no? At wala pong decimal point. Okay, so 60. Ayan, tapos ikot natin sa kabila. Ayan, and then place it dito po, no? Sa ating dimension. All right, so next one, we just need to indicate another extension line on the 20. You know, dun po sa part na merong 20. So, ang extension line nito, since this is minor dimension na, medyo liliitan na natin siya. Okay? So, ganun din sa kabilang side. Okay? And then, para hindi po tayo paulit-ulit sa paglalagay ng arrowheads, pwede na natin kopyahin to, tapos adjust na lang natin kung saan natin sila ilalagay. Okay, so dito po sa case natin dito, kailangan lang natin siyang i-indicate from this particular area. Tapos, copy ulit yung 60, place it here, then double click, palitan ng 20. Ayan, so mas madali po nating na-identify yung mga kailangan nating line description for drawing. So, copy and paste it. Lagay natin dito, napapantay po dun sa isang minor dimension, okay, na dapat maayos po yung arrangement. Okay, so with that, we have here the dimension pictures from this area. And of course, we should also have another dimension here na 60. So, pwede natin kopyahin ito, yung ginawa natin na 60 dyan, together with the value. Okay, pag kopya, pwede nang ikutin. Okay? Ayan guys, binibigyan ko na kayo ng mga tips para mas mapadali ang ating pag-i-indicate ng details. Okay? Ang ating pong extension line dapat hindi siya tumatama sa object. At least meron po tayong space na medyo magkakaroon ng layo in between the object line
going through your extension line. Okay? So dito medyo adjust lang natin siya. Okay? Kasi masyado pong mahaba yung size. Okay? Medyo igitna natin. Ayan. O pwede na nating i-adjust pa kung gusto po ninyong medyo mas detalyado. Igitna natin itong 60. Ayan. So next, another size given description from this area. So pwede na rin natin ulit kopyahin ito. Okay, paste. Ikutin on the left side. Tapos, ilagay natin on this particular area. Okay? And with that, we have here another 60. So tingnan natin kung tama po yung mga nilagay natin. Ayan. So meron na po tayong mga detailed description. So next will be the color. So paano ba nag-i-indicate ng color pictures, no? Based po dun sa mga in-indicate nating drawing. So syempre dito po sa ating Microsoft Office Visio, kailangan lang nating sundan ano ba yung mga color description na in-indicate natin from these lateral features. Okay? So unahin natin yung mga rectangle tool, no? Sa top view natin, we have this rectangular tool from here. Yan. So ang gawin niyo po, para hindi maapektuhan yung mga line area ninyo, right click, i-format natin. Yung shape, i-click natin, tapos i-send to back natin yung mismong rectangle para mas mangibabaw pa din yung ating pong line, no, na ini-indicate kanina para hindi na siya magalaw. Tapos sundan natin ano ba yung color na ginamit. So we have here yellow. Okay? So balik tayo dito. Hanapin lang from the fill color yung dilaw na kulay. Ayan. And then copy paste natin 'yan, no? Lagay naman natin sa pinakailalim. Okay? So kung ano yung ginawa natin kanina, gagawin din natin dito. So shape, send to back. Ayan, meron na tayong yellow ulit at hindi naapektuhan yung ating mga linya. Okay? Another rectangular tool from here, shape, send to back. Okay? Tapos palitan natin ng kulay. So kanina parang brown yung ginamit, no, doon po sa ating drawing. So gamitan natin siguro itong shade na to, ang accent na yan, as brown color. Ayan. So meron na tayong first space of color. Next, from this area, meron naman po siyang ginamit na parang green, no? So gawin natin, i-trace din po natin siya using the rectangular tool. Tapos shape, send to back. Ayan. Tapos palitan natin yung fill color ng green. So ang shade siguro ng green na yun, parang ito po yung pinakamalapit. Parang ang tint niya is 10%. Okay? Next description color, ano po yung ginamit? Tingnan natin dito. So we have darker brown from this area tapos parehong dilaw. So pwedeng gawin natin dyan another shades of rectangular tool from here. Tapos gawin natin, nakadilaw na siya. And then i-send to back po ninyo ha. Huwag ninyong kakalimutan. Para yung mga line tool natin, the line description at line weight, hindi naapektuhan. Okay? Another copy paste. Lagay from this area. Tapos shape. And then send to back. Okay? And then another line, rectangular tool, kasi rectangle lang mostly, no? Yung ating drawing from here, shape, send to back, tapos palitan natin ng requirement color na darker shade ng brown. Okay? Ayan. So, siguro itong part na to. Ayan. So, meron na po tayong complete detail description along with the side view. So, punta po tayo to apply from this particular area dito sa ating isometric view. So dito, hindi na po rectangular tool yung gagamitin natin, but the line tool. Okay? So this time line tool, at kailangan makuha po natin yung pinaka-particular na kulay na gagamitin natin for a particular area. Okay? So unahin natin itong front view. Okay? So sa front view, ang ginamit is green. So ang green natin is, iti-trace lang natin yung mga line color na nandirito. Line description from here. So gawa po tayo ng linya dito. Ayan, kung papansin niyo pag zoom, no, may mali. Okay? So makikita nyo dito sa ating pong line na naggawa po ako ng linya at naka-activate pa yung grid. So ang gagawin niyo, idudugtong nyo lang po yan dyan. Okay? Kailangan nakadugtong. So pag-click dyan, nandito yung second point. So another dugtong with that, tapos enclose nyo sa taas. So makita ninyo, automatic nagkakaroon ng fill dito.
Okay? So kailangan ganyan po yung gagawin ninyo sa bawat line na pagtutugma-tugmain po ninyo. Okay? So ang kulay nga po is green. Palitan natin siya ng fill color na green na ang tint is 10%. Ayan. And then, the same process, kailangan yung shape isi-send to back po natin. Ayan, para hindi maapektuhan yung buong color. So, pwede ko itong kopyahin, no? And then paste. Tapos, ikutin ko siya sa kabilang fixtures. Ayan. Na naka-base po dito. Kasi this is also a part of the front view. Okay? So, shape, operation, send to back. Ayan. So, kung mapapansin po ninyo, meron na po kong kulay for the front view. Ayan. On the next part, sa ating pong top view, meron po tayong mga dilaw. Okay. Bakit parehong dilaw? Yung nandito sa part na to at saka dito sa side view natin. Kasi ito pong part na to, yung parang naka-inclined na area nung ating pong isometric view, nakikita siya sa top view, nakikita rin siya sa front view. Kaya parehong yellow, no, yung ating gagamitin. So ang gagawin lang natin, another line tool from this, tapos another description of line command. So kailangan tignan po natin ng mabuti, no, kung saan tayo magdurugtong. Ayan. And then another from here. So ito kailangan ng matinding pagzo-zoom ng inyong mga drawing. Ayan. So kapag nag-gray na ganyan, ibig sabihin tama po yung pagtutugma ninyo ng linya. Pag hindi po, kailangan nyo talagang ulit-ulitin. Okay? So right click, shape, send to back, palitan natin ng dilaw na kulay. Ayan. And then, next, so syempre hindi po natin pwedeng kopyahin ito kasi putol po sila dito sa part na to. So, gawa tayo ng sariling line description from this particular view. Yung. So, adjust ko lang ha. Control Z. Ayan. Another line tool. Ayan, hindi ko makuha yung line tool. Kaharang yung set. Ayan. So, from here, ayan, and then enclose to this area. Okay, so fill color with yellow color. So shape, operation, send to back. Okay, and then another on this particular area. Ayan. So, masinsinan po talaga yung pag-a-adjust natin, no, nung ating mga color fixture. Okay? So, from this point, kailangan dudugtong siya sa next point. Ayan, nahirapan ako dito, no? So, ang gawin natin, Control Z. Dito tayo kumuha ng point. Papunta sa kabila. Ayan. So, kailangan yung mga point na yan, magtutugma-tugma sila. Okay? Tapos, right-click, shape, operation, send to back. Ayan. So, with that, we have the yellow color already. Next, itong part na to, at saka dito. Okay? So, pwede natin ulit i-trace yung ating pong drawing. Line tool. Okay? And then from this area, another line tool. Ayan. So, makikita nyo naman yung mga point kung saan siya nag-e-end. No, para mas madali ninyong maidugtong dun po sa drawing. Ayan. So, kapag nagdugtong na, right-click, shape, send to back. Tapos, i-apply yung required color na ginamit. Okay, so from this area, medyo brown na lighter yung ating shades. I think this one. Okay. Parang hindi yan, no? Parang ito. Ano ba yung ginamit ko dito? Parang nalito ako ah. I think ito. Ayan siguro. Okay. Next. Another line tool from this area. Dugtong sa pinakailalim. Tapos yung point dito, all throughout on the third point. And from the third point, connecting through the first point. Ayan. So, ito kapag nakuha nyo naman na yung technique, tuloy-tuloy na, no? Yung paglalagay ng details. And with that, meron tayong darker shade ng brown on the front part. On the side face or part ng ating isometric view. Okay, so with that, we have here the detail isometric view of this particular area. So balikan natin dito, nag-indicate siya ng mga hidden line fixtures on this drawing. Sige, indicate na rin natin.
So para hindi po kayo mahirapan, line tool, connecting through this area. So ito po, para maging hidden line siya, punta kayo dito sa line pattern, hanapin po ninyo yung hidden line. So pwedeng line pattern 2, ayan. And then next, we also have from this particular area, dapat ito is naka 30 degree, no? 30 degree siya, tapos ang length niya is 60. Ayan. Palitan din natin yung line pattern ng line pattern number 2. Okay? So from this point, gawa tayo ng 90 degree na nako-connecta dito sa part na ito. Okay? So 90 degree na dapat siya, no? Negative 990. Okay? So tanggalin natin yung mga point. So that will be 90 D. Ayan. So line pattern will be hidden line pa din. Tapos, from this point, okay, dapat ko-connecta siya dito. Okay, with another line pattern of line pattern number 2. So with that, we have a complete detail drawing ng ating pong working drawing problem for this particular exercises. So I hope you understand the process, and ito lang po yung ating pong gagawin sa susunod na activity. So just save on this and then convert it to PDF. Right? So thank you for watching.